And of course, the proliferation lately of fake news, fake content. I think there must be a law to address fake news and fake contents. Iyon mga alam ko kung paano kung i-handle, alam ko kung paano kung ipipresenta at makumbinsi ang ating mga kasama at mga kaibigan. Meron pa rin tayong isa pang nakikita na tingin ko dapat ma-improve natin kasi nag-file sila nung tungkol do sa divorce. Ang nangyayari do sa divorce na the divorce bill, of course, malangit naman yung author, but then again, tedious, expensive, ganun pa rin Kahit na parang ipipilit mo proper, pag tinignan mo, it's still judicial. We were able to pass before the administrative adoption. So ito ngayon, ang pinakamaganda rito ay ipopropose ko yung administrative annulment. Himbis na judicial. Mas madali ngayon yan. At saka dadagdagan lang natin ng mga reasons for annulment. Hindi lang pwedeng psychological incapacity. I will push for infidelity and violence. Pagka pumapatak do sa vowsy, which also I am also the principal author, kailangan yun na magamit natin para sa administrative annulment. Mas katanggap-tanggap yan. Sa society, sa religious, sa lahat. Mas katanggap-tanggap yan. Senator, kanina po nabanggit ninyo yung budget na kung kayo'y nasa posisyon, nung kayo'y nasa posisyon pa, talagang pinagtutuunan nyo to ng pansin. Let's talk about the budget for 2025. Yes. Meron ho bang maling nagawa? Hindi ko nakita kung paano proseso nila. Meron silang sinasabi, nabalitaan ko lang na meron daw mga blanco. At ang sagot ng isang House of Representative member nung Committee on Appropriations nila, ang sinabi ay sinabi rin nila sa Secretariat na ayusin. Ang point ko, nung sinabi kong hindi tama yun, mali yun. That is never done on any bill or any law that is going to be passed. Once you pass a law on second or third reading, for that matter, lalo na kung third reading, or nagpunta na ng BICAM at bumalik na, at ito'y niratify nyo na, hindi pwedeng galawin niya ng kahit sino, kahit period, kahit comma, kahit... True Lies.